Hinamak na manugang. Kabanata 146. Huwag mo siyang pansinin. Galit na sabi ni Helena, si Junwei pa rin ang mainitan ang loob. Tumulong siya sa paghahanap ng doktor at bumili ng mamahaling tonics. Hindi siya tulad ng walang kwentang taong walang alam. Sinabi niya ito sa harap ni Alex Dixon. Ayaw ni Helena na bigyan siya ng mukha. Ang ganitong uri ng basura, anong mukha ang mayroon siya upang manatili sa Lewes family? Si Gao Junwei ay mayaman, may malawak na network at napakamapagbigay. Habang tinitignan siya ni Helena, mas nagustuhan niya ito. Nagsisi siya na pinakasal ang kanyang anak kay Alex Dixon. Naisip na niya ito. Ano man ang mangyari, kailangan niyang hayaan ang kanyang anak na hiwalayan si Alex Dixon. Ang kanyang anak na babae ay kasama ni Gao Junwei. Ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa pagsunod sa isang walang kabuluhan na nabuhay sa isang babae. Sa pag-alalay sa kanya ni Helena, mas naging walang takot si Gao Junwei. Aniya, Alex Dixon, masyadong mapait ang buhay kasama mo si Jane. Kung may konsensya ka, hiwalayan mo na siya. Huwag mong hayaan na kumita siya para suportahan ka. Sinadya ni Gao Junwei na taasan ang tono ng kanyang huling pangungusap para marinig siya ng lahat. Maaaring tiisin ni Alex Dixon ang hindi makatwirang mga aksyon ng kanyang biyenan, ngunit hindi ito nakakatulong na sineseryoso niya si Gao Junwei. Agad niyang sinabi ng malamig, ano ang kinalaman nito sa iyo? Malapit nang malugi ang pamilya Gao. Mas mabuti pang bumalik ka sa Haicheng at tingnan kung may matutuluyan ka pa. Ang mukha ni Gao Junwei ay naging pangit habang sinasabi, kahit gaano ako kasama, hindi ako mapakali sa iyo. Alex Dixon, anong klaseng ugali ito? Sumugod si Helena. Inihagis niya ang bag sa kanyang kamay sa katawan ni Alex Dixon at nagmura, bakit mo isinusumpa ang Gao family? Tapos lang sa pondo ang Gao family. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa kanila? Kung hindi dahil ang tulong ni Gao Junwei, hindi man lang mababayaran ng tatay mo ang medical fees. Anong silbi mo? Ipagkanulo mo ang anak ko. Umanap ka ng ibang babae. Sa pagkakataong ito, hindi alam ang mga kamag-anak ng Lewes family, maging ang mga doktor at nurse sa malapit ay tumingin kay Alex Dixon ng may panghahamak. Isang lalaking nabuhay sa isang babae, hindi lang umasa sa asawa para suportahan siya, naghahanap pa siya ng ibang babae. Ang kanyang balat ay mas makapal pa sa pader ng lungsod. Ilang beses siyang sinaktan ni Helena sa mukha, ngunit hindi pa rin niya mailabas ang galit. Maginhawa niyang kinuha ang Wally sa tabi ng dingding at inatake si Alex Dixon. Alex Dixon had no choice but to grab it and explain, Nay, hindi ako naghanap ng ibang babae. Kilala rin ni Jane si Meng Nooran. I don't care about that. Si Junwei ay nagbayad at nagsumikap. Mas mabuti pa siya kaysa sa isang basurang tulad mo. Matigas na sabi ni Helena, humihingi ka agad ng tawad kay Junwei. Nanay, hindi na kayanan ni Jane Lewes na ipagpatuloy ang panunood at nakita ang noon niyang sinabi, tama na. Wala kang dapat pakialam dito. Pilit na sabi ni Helena, hindi ako pumayag na magpakasal kayo. Kapag pigilan mo ulit ako, bububugan din kita. Kung hindi siya humingi ng tawad ngayon, kung pinoprotektahan mo siya, huwag mo akong fretuhin bilang nanay mo. Walang magawang sinabi ni Alex Dixon, Nay, walang kinalaman ang bagay na ito kay Jane. Sino ang nanay mo? Huwag mo akong tawaging nanay. Galit na putol ni Helena, wala kang pera at lakas. Isa ka lang basura. Bilasin mo at humingi ng tawad kay Junwei. Tinuya din siya ng ilang kamag-anak ng Lewes family at hinaila pa si Jane Lewes palayo, hindi siya hinayaang madamay. Tuwang-tuwa si Lewes Mingfeng nang makita ito. Siya ay nagsulsul at nagsulsul sa tagiliran, pinapaypayan ang apoy. Si Alex Dixon ay itinulak ng kanilang kamag-anak ng Lewes family. Galit na tinitigan siya ni Helena. Upang hindi hayaan ang kanyang biyenan na gumawa ng gulo ng walang dahilan at magulo ang kanyang asawa, kailangan niyang magsalita. Salamat sa pag-aalala mo sa aking ama. Nagmamalaki si Gao Junwei at buong pagmamalaking sinabi, N. Sa wakas ay nanalo na siya ng isang round. Kahapon nawala lahat ng mukha niya. Ngayon, si Alex Dixon ay pinagalitan ng kanyang biyenan hanggang sa lumuwa ito ng dugo. Sobrang saya ang naramdaman niya. Maangas niyang sinulyapan si Alex Dixon at sadyang sinabi kay Helena, Tita, ilang taon siyang pinalaki ni Jane at malamang ay hindi nakaipon ng karaming pera. Ako na ang magpapagamot ni Uncle. Simula ngayon, hiwalay na siya ni Jane. At hindi na kailangan pang lumabas para magtrabaho. Magiging ayos lang siya basta sa bahay lang siya magpahinga.
At kayong dalawa, bibili ako ng malaking bahay para mag-enjoy kayong dalawa. Ang mga salitang ito ay lalong nagpasaya kay Helena. Habang tinitignan niya si Alex Dixon, lalo na siyang naaayawan sa kanya. Si Gao Junwei pa rin ang matino. Kung ikukumpara kay Alex Dixon, si Gao Junwei pa rin ang mas mabuting maging manugang niya. Umisi si Alex Dixon sa kanyang puso. Baon sa utang ang pamilya Gao sa Haicheng. Nagkaroon ng sapat na pera si Gao Junwei para makabili ng malaking bahay at maging ang tinitirhan niya ay halos may sanla. Nagsisinungaling lang siya sa kanila sa Jinling City. Itinuring na ni Helena si Gao Junwei bilang kanyang magiging manugang. Puno ng pagmamahal ang kanyang mukha at hindi na niya kailangan pang tingnan si Alex Dixon. Si Alex Dixon ay nasa masamang kalooban. Alam niyang hinahabol ni Gao Junwei ang kanyang asawa ngunit wala siyang karaming pera. Pero kahit anong sabihin niya ngayon, hindi siya pinakinggan ni Helena. Pinigil niya ang galit at tumalikod na para maglakad papuntang banyo para kumalma. Ay nalalaya ni Gao Junwei si Helena at ninisyan ang likod ni Alex Dixon. Ano ba naman? Gusto pa rin siyang paglaruan ng taong walang pera at kapangyarihan. Nag-imbestiga na siya kahapon. Ang dalawang kotseng iyon ay hindi binili ni Alex Dixon. Sa ilalim ng kanyang pagsuyo, ibinigay sa kanya ng dalawang malalaking putok ang dalawang sasakyan. Ang Lamborghini na isinangla ni Father Gao ay binili rin ng mga big shot at saka inilipat sa mga kamay ni Alex Dixon. Walang pera ang lalaking ito. Matapos malaman ang katotohanan, habang iniisip ito ni Gao Junwei, lalo siyang nagalit. Nakaramdam siya ng sobrang hiya. Isang madaldal na pandaraya ang talagang naloko sa kanya. Kaya tinawagan muli ni Gao Junwei si Jane Lewis, gustong sabihin na nagsisinungaling si Alex Dixon sa sasakyan, ngunit nang malaman niyang naaksidente si Father Lewis at pumunta sa ospital, bigla niyang naramdaman na dumating na ang pagkakataon. Agad siyang tumakbo at sinubukang pasayahin siya. Inayla si Jane Lewis sa ward. Nang marinig niya na si Alex Dixon ay pinilit na humingi ng tawad sa kanyang ina, labis siyang nalungkot. Nagalit siya hindi dahil hindi dumating si Alex Dixon sa oras. Sa halip, talagang hindi binanggit ni Alex Dixon ang isang salita tungkol sa pagpapadala niya kay Meng Nooran sa telepono. Ikinwento lang niya ito nang tanungin siya ng kanyang ina sa ospital. Dahil dito, hindi komportable si Jane Lewis sa kanyang puso at lalong hindi kaaya-aya. Hindi kaya sa puso niya, hindi siya mapagkakatiwalaan. O kaya naman ay talagang may malabong relasyon sa pagitan nila ni Meng Nooran. Sa oras na ito, ay nalalaya ni Gao Junwei si Helena sa ward. Mabilis na inayos ni Jane Lewis ang sarili at nagtanong, natapos na ba ni tatay ang kanyang operasyon? Sabi ni Gao Junwei, mayroon mga 10 minuto pa. Nasugatan ang utak ni Uncle noon at ngayon ay nabundle siya ng kotse. Pansamantala lang itong ginagamot ng doktor at gumamit ng conservative treatment. Pero hindi na mahalaga, tatay ko. Tinawagan na niya si Dean Liu. May meeting siya sa Karatig Lungsod. Babalik siya agad para operahan. Nagpasalamat si Jane Lewis, salamat. Buti na lang kilala mo si Dean Liu. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Ayos lang. Mapagbigay na sabi ni Gao Junwei, si Dean Liu mula sa Ling City Hospital ang pinakamagaling sa larangan ng brain surgery. Siya ay isang matandang kakilala ng Gao family. Siguradong magiging maayos si Uncle sa kanyang operasyon. Bamantong hininga si Helena at sinabing si Dean Liu ang pinuno ng operasyon sa utak sa Jinling. Hindi na siya nag-o-opera. Ang pag-imbita sa kanya na maging punong surgeon ay hindi isang bagay na maaaring imbitahan ng isang ordinaryong tao. Ngayon lang tinawagan ni Old Lady Lewis si Dean Liu, hindi man lang sinagot. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Gao Junwei at inikot ang ulo para tanungin si Jane Lewis, anak, ngayong nandito na si Junwei, nilinaw ko na rin ang sarili ko. Bukas pupunta ka at ang basurang iyon sa Civil Affairs Bureau at ang mga pamamaraan ng diborsyo. Kabanata 147. Nanay. Napakunot noo ni Jane Lewis, hindi alam ang sasabihin. Hindi kinaya ng kanyang ina si Alex Dixon sa simula. Bukod pa rito, nasaktan ng kanyang ama ng isang aksidente sa sasakyan ngayon, kaya mas lalo niyang hindi nagustuhan si Alex Dixon. Saway ni Helena, tingnan mo kung gaano kabait si Junwei sa iyo. Lalo pa niyang hinanap si Dean Liu para sa iyong ama. Walang pera at kapangyarihan si Alex Dixon. Kaya ba niya ito? Nay, huwag po kayong mag-alala sa amin ni Alex.
Nakita ni Gao Junwei na malapit ng mag-away ang dalawa kaya nagpanggap siyang mabait at sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Tita, dumating po ng kondisyon ngayon ni Uno. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa hiwalayan. Pagkatapos sabihin niyon, ipinaliwanag niya, ang kamakailan ay namuhunan ang Gao family sa kanilang mga proyekto at ang mga pondo ay hindi na i-circulate ng ilang sandali. Huwag makinig sa kalokohan ni Alex Dixon. Ginagarantiyahan ko na matapos ang lahat ng mga pondo sa ang kumpanya ay na-withdraw, ang mga kita ay hindi bababa sa 100 milyon. Todong ngiti si Helena nang marinig niya na napakayaman ng Gao family. Mabilis niyang sinabi, kapag gumaling ang iyong tiyuhin, matutuwa siyang makita ka. Sinabi ni Gao Junwei, tita, huwag kang mag-alala. Si Din Liu ay may malapit na relasyon sa aking ama. Talagang tutulong siya. Sinulyapan ni Jane Liu si Gao Junwei ngunit walang sinabi. Hindi rin niya nagustuhan ang pagiging matulungin ni Gao Junwei, ngunit alam niya na si Din Liu mula sa Ling City Hospital ang brain surgeon sa bansa. Maging ang mga taga Jing City ay maaaring hindi siya maimbitahan. Tinulungan sila ni Gao Junwei na mahanap si Din Liu. Marami siyang koneksyon sa likod niya. Paano niya pakakawalan? Kung si Alex Dixon, hindi niya magagawang imbitahin si Din Liu at hindi rin niya ito makikita. Higit pa rito, ang mga kamag-anak ng Liwes family sa labas ay nagkakaisa rin na humimok sa kanya na hiwalayan si Alex Dixon. Naramdaman nilang lahat na mas magaling si Gao Junwei kaysa kay Alex Dixon. Ayaw ni Jane Liwes na makipag-ugnayan sa Liwes family, ngunit si Helena ay may malapit na relasyon sa Old Lady Liwes at Liwes Mingfeng. Hindi niya pinakinggan ang kanyang payo. Naglakad si Alex Dixon sa washroom at nagwisik ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Umiti siya ng mapait. Ngayon, ang kanyang biyenan ay napakabangis na masasabing ginawa niya ang kanyang makakaya. Para hindi magalit ang asawa, tiniis niya ito. Kung ibang tao ang nang-ahas na maging bastos man lang sa kanya, tiyak na hindi niya ito mapapatawad. Pagkatapos maghugas ng mukha ni Alex Dixon, tinawagan niya si Shou Changqi. Elder Shou, natapos mo na ba ang ipinagagawa ko sa iyo? Mabilis na sumagot si Shou Changqi, Master Dixon, nasa ibang bansa na ako, ngunit sinabi ko na sa aking nakababatang kapatid ang tungkol sa iyong biyenan. Ang aking junior na kapatid ay isang doktor sa operasyon sa utak. Huwag mag-alala tungkol sa kanyang mga kasanayan sa medikal, nasa ospital ka kaagad. Mabuti yan. Tumango si Alex Dixon at ibinaba ang telepono. Habang papunta rito, nakipag-ugnayan siya kay Shou Changqi at tinanong kung pwede siyang pumunta. Gayunpaman si Shou Changqi ay kadadating lang sa ibang bansa para dumalo sa isang medikal na seminar, kaya tinawag niya ang kanyang nakababatang kapatid. Bagamat sinabihan siya ni Jane Liwes na umalis, alam ni Alex Dixon na kung talagang aalis siya, tiyak na maghihiwalay sila. Lumabas siya ng banyo at bumalik sa operating theater. Nakita niya sa malayo na si Gao Junwei ay mukhang mabuting manugang. Ay nalalayan niya si Helena at naghintay sa labas ng pinto kasama niya. Nang umakbay si Alex Dixon ay nakita rin siya ni Gao Junwei at agad siyang pinagalitan. Di ba pinaalis ka na namin? Bakit hindi ka pa umaalis? Kaya ko naman si Jane. Makakagulo ka lang dito. Ang kanyang tono ay malinaw na nakikita si Alex Dixon bilang isang tagalabas. Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Magsasalita pa sana siya, nakita niya sa gilid si Helena na galit na nakatingin sa kanya. Nalulunok na lang niya ang mga salitang lalabas sa bibig niya. Hindi niya pinansin si Gao Junwei at sinabi kay Jane Liwes, inimbitahan ko ang isang sikat na brain surgeon. Hayaan siyang makita ang ating ama mamaya. Tumingin si Jane Liwes kay Alex Dixon at ilang beses na kumislap ang malamig niyang mga mata. Kahit na ano, bagamat walang silbi si Alex Dixon, isinapuso pa rin niya ang biyenan. Napabuntong hininga siya. Si Alex Dixon ay walang maraming koneksyon, ngunit siya ay talagang mahusay sa iba pang mga bagay. Sa kanyang buhay, maaari lamang niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Kung tutuusin, nahulog na ang loob niya sa kanya. Umisi si Helena at sarkastikong sinabi, anong klaseng magaling na doktor ang maaari mong kunin? Inimbitahan ni Junwei ang sikat na Din Liu mula sa departamento ng utak. Huwag kang manggulo dito. Bilasin mo at umalis na. Mapanuksong sabi din ni Gao Junwei, Alex Dixon, don't tell me nag-imbita ka ng manghuhula. Wala ring sinabi si Jane Liwes. Alam niya ang ginawa ni Alex Dixon noon. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya na mag-imbita ng mga tao na tretuhin ang kanilang ama, ang taong inimbitahan niya ay mas mahusay kaysa kay Din Liu.
Sabay-sabay na ring nag-uusap ang mga kamag-anak ni Lewes family na nanunuya kay Alex Dixon. Nakita ito ni Jane Lewes at hindi nakita ito. Ang sabi niya, huwag kang magulo. Nag-imbita si Junwei ng mas magaling na doktor. Pwede ka nang umuwi. Naaksidente ang tatay natin. Paano ako makakaalis? Matigas na sabi ni Alex Dixon at malapit nang dumating ang doktor na inimbitahan ko. Huwag mong dalhin sa akin ang mga naglalakbay mong doktor. Galit na sabi ni Helena. Sa harap ng pamilya Lewes kung nakita si Alex Dixon ng grupo ng mga doktor ng voodoo mula sa Pandaraya, isa itong ganap na kahihiyan sa kanya. Sa sandaling ito, biglang ngumiti si Gao Junwei at nagsabi, Tita, dahil may magandang intensyon si Alex, hayaan siyang mag-imbita ng isang tao. Nagkataon, malapit nang dumating si Din Liu. Tingnan natin kung kaninong mga medikal na kasanayan ang mas marami at mahusay. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Ang pagkakataong ito ay maaaring magwala kay Alex Dixon sa harap ng buong Lewes family. Sa ganitong paraan, wala siyang mukha na hindi hiwalayan. Kahit na inimbitahan ni Alex Dixon ang isang sikat na doktor, paano niya maihahambing kay Din Liu? Bagamat nakangiti si Gao Junwei, halatang nakakainis ang kanyang ekspresyon. Kahit anong hirap ni Alex Dixon, walang kwenta. Si Alex Dixon ay hindi kasing yaman niya at wala rin siyang koneksyon. Karapat-dapat ba siyang maging pantay sa kanya? Sa sandaling ito, isang kaguluhan ang nagmula sa ibaba. Natuwa si Gao Junwei. Nandito na si Din Liu. Maghintay kayo dito. Bababa muna ako at batiin siya. Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang naglakad papunta sa elevator. Bumaba na rin si Alex Dixon. Sumimangot si Jane Lewes at sinabing huwag kang pumunta at manggulo. Sabi ni Alex Dixon, nandito rin ang doktor na inimbitahan ko. Bababa ako at titingnan. Jane, hayaan mo siya. Napatingin si Gao Junwei kay Alex Dixon na may halong paghalik. Gusto niyang makita kung anong klaseng doktor ang inimbitahan ni Alex Dixon. Dahan-dahang sumara ang pinto ng elevator. Agad na tinanggal ni Gao Junwei ang kanyang disguise at mabangis na sinabi, pinalo mo ako kahapon. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo pagkatapos ay lumabas ka sa ospital. Kung hindi, iinsulto kita sa harap ni Jane at hayaan ang lahat na makita kung anong uri ng tao ka. Sa elevator, silang dalawa lang ang nasa elevator. Si Alex Dixon ay tamad na nagpanggap pa at mahinang sinabi. Gao Junwei, layuan mo ang asawa ko. Kung hindi, mawawala ang buong pamilya mo sa mundong ito. Natigilan sandali si Gao Junwei at isang alon ng galit ang damaloy sa kanyang ulo. Binato niya ng suntok si Alex Dixon. Naglakas loob ka pa bang takutin ako? Hindi man lang nagtaas ng mata si Alex Dixon. Malamig ang kanyang mga mata parang may tinitingnan siyang langgam. Isang suntok ang ibinato ni Gao Junwei ngunit bigla niyang naramdaman na nanlabo ang kanyang paningin. Na-miss niya talaga. Hindi gumagalaw si Alex Dixon na nakatayo sa harapan niya pero sumablay ang suntok niya. Sa sandaling ito, dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator at ilang tao ang nakatayo sa bulwagan sa labas ng pinto. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gao Junwei at lumabas siya na may ngiti sa labi. Din Liu, nandito ka na sa wakas. Tumangala si Alex Dixon at tumango rin kay Din Liu na nasa labas ng elevator. Kamay na sana si Din Liu kay Gao Junwei nang bigla niyang makita si Alex Dixon sa likod niya. Agad niyang binawi ang kamay at inabot kay Alex Dixon. Magalang niyang sinabi, Master Dixon, hiniling sa akin ng aking nakitang kapatid na lalaki na. Right at this moment, biglang tumingin si Alex Dixon sa kanya. Natigilan si Din Liu at naintindihan agad ang ibig niyang sabihin. Sa sandaling ito, hinawakan ni Gao Junwei ang kanyang kamay at tuwang-tuwang sinabi, Din Liu, matagal ko nang narinig ang iyong dakilang pangalan. Ang tatay ko ay si Gao Jun mula sa Haicheng. Nakipag-ugnayan na siya sa iyo noon pa, di ba? Kabanata 148. Tumingin si Din Liu kay Alex Dixon at magalang na tumango. Hindi niya narinig ang sinabi ni Gao Junwei kaya kusang nakipagkamay siya at binawi iyon. Nilunok ni Gao Junwei ang kanyang lalamunan at ang kanyang mukha ay namula sa pananabik. Ito ang sikat na Propesor Liu Chengyin. Noong nakaraang taon, ang pinakamayamang tao sa Haicheng, si Li Tailei, ay personal na dumating upang magpagamot na may napakagandang regalo. Gayunpaman, hindi man lang siya pinapasok ni Liu Chengyin at pinaalis siya ng yaya. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang kakayahan ng kanyang ama. Talagang nagawa niyang imbitahan ang medical expert ng bansang ito.
Kung mapapagaling ni Profesor Leo ang karamdaman ni Father Lewis, mas lalo pang magmumukhang inutil si Alex Dixon. Siguradong magiging tapat si Jane Lewis sa kanya. Gayunpaman, napansin din ni Gao Junwei na si Profesor Leo ay tila hindi nasisiraan ng loob. Nakatingin ang kanyang mga mata sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya si Alex Dixon na nakatayo sa likuran niya. Agad naman siyang sumimangot. Umalis ka sa daraanan ko. Huwag mong harangan ang dinadaanan ni Professor Leo. Nang marinig ang panunumbat ni Gao Junwei, bumalik sa katinoan si Liu Chengyin at tiningnan siya ng masama. Matapos magalit ni Gao Junwei kay Alex Dixon, mabilis itong yumuko at tumalikod. Ngumiti siya at sinabing, Professor Liu, manloloko ang taong ito. Nakahanap din siya ng doktor na pupunta sa ospital. Siyempre, hindi may kukumpara sa kanya ang kwek-kwek na hinahanap niya. Kahit na sumakay siya sa elevator na katulad mo, natatakot siyang madungisan ang reputasyon mo. Kuwak, tanong ni Wang Yao. Hindi na maganda ang ekspresyon ni Liu Chengyin. Kung hindi nagparamdam si Alex Dixon sa kanya, magagalit na sana siya on the spot. Napatitig din kay Gao Junwei ang dalawang katulong sa likod niya at pinagpawisan sila ng malamig. Nililigawan niya si Kamatayan. Ang numero 1 henyo sa Nanguang, ang nakababatang kapatid ng makajos na doktor na si Shou Changqi, ang pambansang kampyon sa operasyon sa utak, si Profesor Liu, ay naging isang kwak sa bibig ng isang walang tao. Sa kabutihang palad, si Profesor Liu ay may mabuting pagpipigil sa sarili. Kung hindi, paano namatay ang taong ito? Hindi man lang niya malalaman. Tanong ni Liu Chengyin na may malungkot na mukha. Kilala mo siya? Hindi ito alam ni Gao Junwei kaya't sinabi niya ng may pang-aalipusta, syempre kilala ko siya. Siya ay matrilocal na manugang ng Lewis family, isang lalaking nabubuhay sa isang babae. Karaniwan siyang walang kakayahan. Marunong lang siyang manloko ng pera, babae, at mamahaling sasakyan. Hindi ko alam kung bobo ba ang mga iyon o hindi. Naniniwala talaga sila na handang makinig sa utos niya ang pandaraya. Napakadilim ng mukha ni Liu Chengyin at may galit sa kanyang mga mata. Nagmamadali rin ang dalawang katulong sa likod niya at natigilan. Tulokohang doktor. Tulala. Isa lang itong triple critical hit. Hindi lang niya pinagalitan si Liu Chengyin, pinagalitan din niya ang kanyang respetadong nakatatandang kapatid na si Shou Changqi. Siya ay tunay na isang talento. Sumimangot si Alex Dixon at malamig na sinabi, Gao Junwei, wala akong oras makipagtalo sa iyo ngayon. Umalis ka nga. Walang takot na saway ni Gao Junwei, ikaw ang dapat mawala. Sa ugali mo, naglakas loob kang makipaglaro sa harap ni Profesor Leo. Ano ba? Nakakita ka pa nga ng kalokohan para pumunta dito. Nagtatakda ka lang ng mga tao pataas. Tama na. Galit na galit si Liu Chengyin nang marinig niya iyon. Galit na sigaw niya, mag-sorry ka agad kay Mr. Dixon. Nagulat si Gao Junwei sa kanyang dagandong. Natigilan siya. Makalipas ang ilang segundo. Sa wakas ay nag-react siya na parang hindi makapaniwala sa narinig. Profesor Liu, kanino mo ako gustong humingi ng tawad? Namumula ang mukha ni Liu Chengyin at sinabi niya sa malalim na boses, walang sinabi si Mr. Dixon. Iniinsulto mo lang ang iba ng ganito, mabait ka ba o hindi? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Gao Junwei, Profesor Liu, isa siyang manloloko. Nagdedeklara ako ng hustisya. Hindi ko masabi kung anong klaseng hustisya ang sinasabi mo. Malamig na ngumuso si Liu Chengyin, nagpagalit ka sa panloloko. Ang mga salita mo ay vulgar. Nakikita ko lang ang ugali mo. Wala kang pinagkaiba sa isang gangster sa kalye. Nataranta si Gao Junwei at kinakabahang tumingin kay Alex Dixon. Bakit biglang nagalit si Professor Leo? Naninindigan pa rin siya para sa panloloko. Hindi kaya magkakilala silang dalawa. Ngunit paano ito naging posible? Inimbestigahan niya si Alex Dixon at nalaman niyang isa siyang walang kapangyarihang basura. Ang bilya at mga mamahaling sasakyan sa kanyang mga kamay ay niloloko niya. Si Liu Chengyin ay sikat sa kanyang hustisya sa mundo ng medikal. Hindi niya kinaya ang mga hindi makatarungang bagay na iyon. Tiyak na wala siyang pakikitungo sa isang manloloko. Nataranta at nagulat si Gao Junwei, ngunit hindi niya alam ang dahilan. Kanina lang naging magalang si Liu Chengyin, ngunit bigla siyang naging masungit. Saan niya sinaktan si Din Liu? Ngunit hindi siya nang ahas na saktan si Liu Chengyin. Ang katayuan at pagkakakilanlan ni Din Liu ay ganap na durog sa Gao family. Higit pa rito, kung magalit si Liu Chengyin, maaaring umalis na lamang siya sa isang kisap mata at tumanggi na gamutin ang sakit ni Father Lewis.
Higit pa rito, si Liu Chengyin ay nagkaroon ng maraming koneksyon. Maging ang kanyang ama ay nanginginig sa takot sa kanyang harapan. Kung talagang nagkaroon sila ng away, hindi siya basta-basta papakawalan ng kanyang ama. Ang lahat ng ito ay dahil kay Alex Dixon, ang basurang ito. Kung hindi siya nagpakita, hindi ito mangyayari. Si Gao Junwei ay kumukulo sa galit. Kailangan niya talagang humingi ng tawad sa ganitong uri ng basura. Bakit hindi agad namatay ang basurang ito? Ngunit kung hindi siya humingi ng tawad, hindi niya maaaring hayaang kumalma si Liu Chengyin. Pilit na lamang niyang nailunok pabalik sa kanyang tiyan ang kanyang galit. Tiniis niya ang kanyang galit at pinandilatan si Alex Dixon. With a cold face, he said perfunctorily, "Alex Dixon, I didn't use the right words just now. Please move aside." Kahit na ito ay isang paghingi ng tawad, walang paghingi ng tawad sa kanyang mukha. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga mata para takutin siya ng mabangis. Basura, get loose. Isang malamig na sulyap kay Gao Junwei ni Alex Dixon at lumipat sa gilid ng elevator, gumawa ng paraan para sa kanya. Naghihintay pa rin si Bianan sa resuscitation room. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Tumango si Liu Chengyin kay Alex Dixon na humihingi ng tawad. Dahan-dahang bumaba ang elevator at bumukas ang pinto. Papasok pa lang si Liu Chengyin, may biglang tumakbo palabas ng elevator at nabangga siya. Mabilis namang nag-react si Alex Dixon na nasa tabi niya at ay nalalayan siya. Sa wakas ay nagawang tumayo ni Liu Chengyin. Gulat na gulat pa rin siya at galit na tumangala. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita ay sinimula na siyang pag-alitan ng taong nakabangga sa kanya. Bulag ka ba o bulag ka? Anong ginagawa mo habang nakatayo sa pinto ng elevator? Hindi mo ba nakikita na nagmamadali ako? Nakaramdam ng awkward si Alex Dixon nang marinig niya ang pamilyar na boses na ito. Ang shrew na ito ay ang kanyang biyanan. Puno ng galit ang mukha ni Helena habang nakatitig kay Liu Chengyin. Napatingin siya kay Alex Dixon na nakahawak sa kanya at biglang parang string ng paputok ang bibig niya habang nagmumura. Alex Dixon, ito ba yung kwek-kwek na hanap mo? Di ba sabi ko umuwi ka na? Ano bang hinahanap mo? Muntik na niya akong matamba. Nagulat si Gao Junwei na nakatayo sa tabi niya. Mabilis siyang pumunta sa harap at sinabing, "Tita, ito po." Junwei, huwag kang magsalita para sa basurang ito. Pinutol siya ni Helena bago niya natapos ang pakikinig. She said aggressively, "Matagal ko nang ayaw sa walang kwentang basurang ito. Anong klaseng doktor kaya ang ganitong klase ng basura? Baka pagalingin niya ang asawa ko ng isang dosis ng gamot sa daga." Puno ng pawis ang noo ni Gao Junwei at agad niyang pinuntahan si Helena. Inabot pa lang niya ang kamay niya nang buksan iyon ni Helena. Dumampot siya ng walis at tinuro si Alex Dixon at pinagalitan. "Nakakahiya ka, hindi ka ba naliligaw? Kapag hindi ka nawala, sasampalin kita hanggang mamatay. Bubugbugin ko pa ang kwek-kwek na inimbitahan mo." Pagkasabi noon ay ibinaba niya ang walis at tinamaan ito sa mukha. Si Liu Chengyin ay nakatayo sa harapan at walang oras para umiwas. Ilang beses siyang tinamaan ng walis sa mukha at nalungkot siya. Kabanata 149. Galit na galit si Helena ngayon. Sinisi niya ang lahat kay Alex Dixon. Kung hindi dahil hindi siya masando ni Alex Dixon sa tamang oras, paano kaya naaksidente si Albert Lewis? Hindi may kukumpara si Alex Dixon kay Gao Junwei na mayaman at makapangyarihan. Desidido siyang hindi magkaroon ng magang na ito. "Nay, tigilan mo na ako sa pambubugbog." Sumugod si Alex Dixon at hinawakan ang walas para pigilan siya. "Magwala ka." Nakita ni Helena na ang kanyang manugang ay naglakas loob na protektahan ang kumag na iyon. Nagmura at niluraan ni Helena si Liu Chengyin. "Kung hindi ka aalis ngayon, babalatan kita." Si Liu Chengyin ay binugbog hanggang sa kanyang mukha ay natatakpan ng dumi at dumi. Gumuhit ang ilang linya ng dugo sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Siya ay orihinal na medyo kalbo at kadalasan ay iniiwasan ng iba na tinatawag siyang kalbo. Sa sobrang galit nitong matandang kalbo ay muntik na siyang mawala ng malay. Sa sandaling ito, bigla siyang niluwa ni Helena sa kanyang damit. Agad na naging berde ang mukha ni Liu Chengyin. Tinuro niya si Helena at humihingal. Sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita. Karamihan sa mga doktor ay may misophobia at si Liu Chengyin ay walang exception. Ngayon ay sinampal at dinuraan siya ng kumag at nagmura pa siya.
Galit na galit si Liu Chengyin kaya hindi siya makahinga at halos mawala ng malay. Napatulala ang dalawang katulong. Hindi sila makapag-react sa oras. Si Professor Liu ay naging isang doktor sa loob ng maraming taon. Gaano man kalakas ang isang tao, palagi itong magalang at magalang sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong kalokohan. Sa sobrang takot ni Gao Junwei ay nanlambot ang kanyang mga binti. Halos tumalon ang puso niya palabas ng dibdib niya. Kanina lang naging maasisikaso si Helena sa kanya. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang lakas ng pakikipaglaban niya. Matapos lumura, itinulak ni Helena si Alex Dixon palayo at buong pagmamalaking sinabi kay Gao Junwei, huwag kang matakot sa basurang ito. Siya ay pinagalitan ko sa loob ng maraming taon. Hindi man lang siya nangangahas na lumaban. Tutulong ako, itaboy siya. Bilasin mo at dalhin mo si Dr. Liu sa itaas. Hindi na nakapagsalita si Gao Junwei at namutla ang kanyang mukha. Paano niya ito ipapaliwanag? Grabe ang sitwasyon. Sa sandaling ito, nakita ni Helena ang katulong na nakatayo sa tabi ni Gao Junwei. Agad itong lumapit sa kanya na nakangiti at hinawakan ang kamay nito. Professor Liu, hello. Naparito ka para gamutin ang asawa ko. Maraming salamat. Huwag kang magtampo sa nangyari kanina. Basura kung manugang iyon. Nakahanap talaga siya ng kwek-kwek na dadating. Natakot ako na harangan kanila kaya pinaalis ko muna sila. Si Liu Chengyin ay sumugod lamang mula sa ibang lugar. Hindi siya nagpalit ng damit habang nasa daan kaya nagmamadali siyang magpalit ng damit. Naka-collar shirt lang siya at isang pare ng itim na tela na pantalon. Mukha siyang pagod at pagod. Ang kanyang katulong ay nakasuot ng suit at isang pares ng leather na sapatos. Nakasuot din siya ng puting coat. Tumingin si Helena at agad na nakilala ang kanyang assistant ay si Professor Liu. Inawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang katulong at papuri na sinabi, sikat na sikat si Professor Liu. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo. Ngayon ay maaari kang personal na pumunta. Karangalan ko, karangalan ng aking asawa. Professor Liu, tiyak na pagod ka. Bilasin mo at uminom ka ng tubig para makapagpahinga. Kapag napagaling mo ang asawa ko, tiyak na magpapasalamat ako sa iyo. Natulala ang katulong sa mismong lugar. Hindi makapag-isip ng maayos ang utak niya. Sa sobrang hiya niya ay pawis na pawis siya. Mabilis niyang gustong bawiin ang kanyang kamay at awkward na sinabi, ang isa doon ay si Professor Liu. Ibig mong sabihin ang matandang kwek-kwek dyan. Si Helena ay may masamang tingin. Yan ang kwek-kwek na hanap ng manugang ko. How can his medical skills compared to yours? Nakita ko lang na matalas ang bibig at unggoy ang pisngi, kalbo pa nga. Kung titignan paano nagpapagaling siya ng mga sakit. Hindi ko siya hahayaan maggamot ng mga sakit. Sa sobrang takot ng katulong ay hindi na siya naglakas loob na magsalita. Tumingin siya kay Alex Dixon para humingi ng tulong. Tumitig si Gao Junwei habang nakadilat ang mga mata. Muntik na siyang mabaliw. Si Liu Chengyin ang pinakamahusay na doktor sa larangan ng medikal sa bansa at direktor din ng ospital na ito. Maraming sikat na doktor sa Nanguang ang kanyang mga alagad. Tinatrato na rin siya ni Mayor noon at ang kanyang ugali ay labis na magalang. Pinalo at pinagalitan siya ni Helena pagdating niya. Paano ito nangyari? Sinaktan niya si Liu Chengyin. Hindi lang siya, kahit si Jade Emperor ay walang magawa tungkol dito. Mabilis na sumugod si Gao Junwei at sinabi habang nanginginig, nanay, siya ang katulong ni Professor Liu. Ang nataman mo kanina ay si Professor Liu. Kinakabahan siya na hindi man lang makapagsalita. Sino to? Natigilan din si Helena. Iniangat niya ang kanyang ulo upang tumingin at agad na napatulala. Lumuwag ang kanyang kamay at dumulas ang walas sa lupa. Ito si Professor Liu. Sa sobrang takot ni Helena ay nangingibabaw ang buong katawan at nagbago ang ekspresyon. Natigilan siya at mabilis na binitawan ang kamay ng katulong. Kinakabahan niyang pinisil ang isang kaakit-akit na ngiti at pinunasan ang kanyang mga kamay habang sinasabi niya. Professor Liu, maling tao lang ang nakuha ko. Ikaw ay isang magnanimous na tao. Huwag kang magalit sa akin, okay? Malungkot ang mukha ni Liu Chengyin at hindi siya umimik. Nakita ni Helena ang marka ng tubig sa kanyang damit at sumugod sa takot. Professor Liu, kasalanan ko ngayon. Pupunasan ko na kayo ngayon. Naiinis na umiwas si Liu Chengyin at malamig na sinabi, hindi na kailangan. Umalis ka na. Takot na takot si Helena na basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Wala man lang siyang lakas para magpakitang gilas ngayon.
Ngayon ay ganap na siyang parang langaw na walang ulo. Nagpanik lang siya. Nauutal niyang sabi kay Gao Junwei at sinabing ang matandang ito ay si Professor Liu, ngunit bakit siya nakadamit na parang namumulot ng basura? Ang malaking propesor ay nababalot ng mga branded na produkto, paano kung makikilala ang kanyang palpak na hitsura? Tita, nakikiusap na ako na tumigil ka na sa pagsasalita. Iiyak na sana si Gao Junwei. Matalino at maganda si Jane Lewes pero bakit ang tanga ng nanay niya? Nababaliw na talaga siya. Alam din ni Helena na nagdulot siya ng malaking sakuna at hindi ng ahas na sumulong. Sinabi niya kay Gao Junwei, Junwei, ang iyong ama ay kaibigan ni Professor Liu. Talagang bibigyan ka niya ng mukha. Pumunta at magsabi ng ilang magagandang salita para sa akin. Patuloy na nagrereklamo si Gao Junwei sa kanyang puso. Napakagalang ng kanyang ama sa harap ni Professor Liu. Ngayon ay binugbog at pinagalitan ni Helena si Professor Liu, hinihiling sa kanya na humingi ng tawad. Paano niya magagawa ito? Paulit-ulit na hinihimok siya ni Helena, Junwei, may kakayahan ka. Mabilis na pumunta at humingi ng tawad. Napilitan siya sa isang sulok. Nakaya lang ni Gao Junwei ang sarili at lumakad pasulong, nanginginig sa takot. Professor Liu, tungkol sa nangyari kanina, hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ni Auntie. Masyado siyang balisa ngayon at nasaktan ka nang hindi mo alam kung ano ang nangyari. I'm really sorry. Malamig na sinabi ni Liu Chengyin, sino ka? Kilala ba kita? Ang tanging kilala ko dito ay si Mr. Dixon. Natigilan si Gao Junwei. Nagulat din si Helena at agad na napasigaw. Junwei, siya ba talaga si Professor Liu? Di ba sabi mo close na close ang tatay mo at si Professor Liu? Bakit hindi ka niya kilala? Puno ng kahihiyan ang mukha ni Gao Junwei. Gusto niyang magukay ng butas at magtago dito. Kalokohan ang pagsasalita niya. Kilala lang ng kanyang ama si Liu Chengyin sa hapunan ng ibang tao. Sa karamihan, mayroon lang siyang kaunting pangunawa kay Liu Chengyin. Hindi sila pamilyar sa kanya. Sa pagkakataong ito, lumapit si Liu Chengyin dahil ang kanyang ama ay naghahanap ng mga tao kung saan-saan. Hindi naging madali para sa kanya na humanap ng isa pang big shot para imbitahan siya. Maingat na tiningnan ni Liu Chengyin si Gao Junwei at ngumiti ng mapang asar. Naalala ko na pinuntahan ako ng tatay mo noong nakaraang taon. 6 na oras na siyang naghihintay sa labas ng bahay ko. Siya ba si Gao Jun na gustong magpakain sa akin? May gagawin ako noon kaya tumanggi ako. Napangiti si Gao Junwei at sinabing, Professor Liu, anak ako ni Gao Jun. Ang ngiti niya ay mas pangit kaysa sa pag-iyak. Ang kanyang ama ay nagmamadaling humingi ng pabor kay Liu Chengyin kaya't hindi na niya ito banggitin. Hindi siya pinansin ni Liu Chengyin at lumingon sa kanyang assistant, sinabing, hindi ako pamilyar sa taong ito. Pero na. Kinakabahang pinunasan ni Helena ang kanyang mga kamay at sa sobrang takot ay hindi na niya napigil ang huminga. Nang marinig niyang aalis na si Professor Liu, agad siyang bumagsak sa lupa sa kawalan ng pag-asa. Tapos na, sinaktan niya ang asawa niya. Pawis na pawis si Gao Junwei at hindi na naglakas loob na magsalita. Tuwang-tuwa ang mga taong nanunood ng palabas. Binugbog niya si Professor Liu at ngayon gusto niyang gamutin ang kanyang karamdaman. Mangarap pa, sa gitna ng patay na katahimikan, isang boses ang biglang tumunog. Professor Liu, alang-alang sa akin, hindi mo kailangang maging calculative tungkol sa nangyari ngayon. Kabanata 150. Ang nagsalita ay si Alex Dixon. Natigilan ang mga tao sa paligid. Bumalik sa katinoan si Helena at labis na nagalit. Agad niya itong ginamit para ilabas ang galit at sumigaw, sino ka sa tingin mo? Mawala ka sa tabi. Sinamantala din ni Gao Junwei ang pagkakataon at sinabi sa kakaibang tono, Alex Dixon, hindi ka kwalipikadong ipamuka sa iyo si Professor Liu. Hindi ka ba naririto para manggulo? Kung wala kang gagawin, kung gayon bilisan mo umalis ka na okay. Huwag mo na kaming ipagpaliban dito. Ang basura ay basura. Ang kanyang mukha ay mas mababa kaysa sa isang umutot. Si Professor Liu ay isang iginagalang na tao, hindi niya kailangang bigyan ng mukha si Alex Dixon. Si Alex Dixon ay hindi karapat-dapat. Galit na galit si Helena. Mabuti kung hindi makakatulong si Alex Dixon, ngunit sa kritikal na sandali, nagdagdag pa siya ng langis sa apoy. Para maputol ang relasyon, dali-dali niyang sinabi kay Liu Chengyin, Professor Liu, hindi mo kailangan makinig sa walang katuturang sinasabi ng basura na ito, hiwalay na siya ng anak ko. Wala siyang kinalaman sa aming Lewes family.
Mabilis ding sumang-ayon si Gao Junwei, Profesor Liu, na sabi ko na hindi siya maaasahan. Ngayon naniniwala ka na sa akin. Para sa kapakanan ng aking ama na makilala ka, huminahon ka. Itataboy ko kaagad ang taong ito. Sinubukan nilang dalawa ang lahat ng kanilang makakaya na putulin ang relasyon kay Alex Dixon, natatakot na ilabas ni Profesor Liu ang kanyang galit sa kanila. Sumimangot si Liu Chengyin, tumingin kay Helena, pagkatapos ay tumingin kay Alex Dixon at bumuntong hininga sa kanyang puso. Hindi pa rin alam ng 2 taong nasa harapan niya ang background ni Alex Dixon. Kung mabunyag sa mundo ang tunay na pagkatao ni Alex Dixon, matatakot ang 2 taong ito na luluhod sa lupa at hindi na makabangon. Ang pamilya Gao sa Haicheng ay wala. Kung gusto ni Alex Dixon na tanggalin ang Gao family, it would only be a matter of move his lips. Sa kabutihang palad, si Mr. Dixon ay may pagpipigil sa sarili. Kung ibang tao, matagal na nilang sinira ang buong pamilya ng Gao. Ang pag-uugali ng 2 tao na ito ay naiinis kay Liu Chengyin. Kung ito ay ayon sa dati niyang ugali, siguradong tatalikod siya at aalis. Gayunpaman, dahil sa mukha ni Alex Dixon, pinigilan ni Liu Chengyin ang kanyang galit at malamig na sinabi, ang mukha ng Gao family ay hindi nararapat na banggitin sa harap ko, ngunit dahil narito si Mr. Dixon upang makipag-usap para sa iyo, patatawarin kita san gayon. Sa sandaling humina ang kanyang boses, tumahimik ang mga tao sa paligid at nagulat. Sino si Liu Chengyin? Isa siyang first-class brain doctor sa bansa. Pero talagang nagmamalasakit siya kay Alex Dixon. Dapat malaman ng isang tao na ang ugali ni Liu Chengyin ay kilalang kilala. Kahit ang pinakamaraming tao sa Haicheng ay binisita siya ng 3 beses. Hindi lang niya pinagalitan ang mga ito, itinapon din niya ang kanilang mga regalo. Natigilan si Gao Junwei. Tumingin siya kay Liu Chengyin pagkatapos ay kay Alex Dixon. Puno ng poot ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Nakaawang ng kalahati ang bibig ni Helena. Hindi niya inaasahan na ang mga salita ni Alex Dixon ay talagang magpapatahimak kay Liu Chengyin. Masyadong hindi kapanipaniwala ang bagay na ito. O nagkamali siya ng pagkarinig sa mga salita niya. Sinabi ni Alex Dixon kay Liu Chengyin, Profesor Liu, ngayon lang nagmamadali ang biyenan ko. Hihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Kung tungkol sa maruming damit mo, bibili ako ng isa pa. Bago pa siya matapos, agad na sinabi ni Liu Chengyin sa isang papuri. No need. Mr. Dixon, you don't need to apologize to me. Walang kwenta ang mga damit na ito. You don't need to spend any more money. Nang matapos siyang magsalita ay nanlaki ang mga mata ng 2 katulong na nakatayo sa likuran niya. Isinasantabi ang mga damit na gawa sa kamay na bukod sa ilang libong yuan, si Profesor Liu ay palaging malayo at malayo. Ngayon ay malinaw na kasalanan ni Helena, ngunit talagang iginagalang niya si Alex Dixon. Bahagyang tumango si Alex Dixon. Kung hindi lang sa katotohanang maraming tao dito, sa katayuan niya, hindi niya kailangang humingi ng tawad kay Liu Chengyin sa harap ng lahat. Laking gulat ni Helena. Hindi rin niya maintindihan kung bakit halatang tutulungan ni Liu Chengyin si Alex Dixon. Hindi kaya si Profesor Liu ay isang matuwid na tao at mahilig tumulong sa mahihina. Sa oras na ito, tumingin si Liu Chengyin kay Helena at sinabing, "O tama, kasasabi mo lang nahihiwalayan ang anak mo si Mr. Dixon. Hindi mo ba siya manugang?" Nawala nang masabi si Helena. Paano siya maglakas loob na tumanggi ngayon? Nanatili lamang si Profesor Liu dahil kay Alex Dixon. Kahit gaano pa siya katanga, pag alam niyang hindi kabilang si Alex Dixon sa Lewes family, siguradong aalis agad si Professor Liu. Hindi niya kailanman gagamutan ang sakit ni Albert Lewes. Tumingin si Helena kay Alex Dixon at mabilis na pinisil ang isang kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha. Profesor Liu, nagbibiro lang ako. Gumagawa sila ng gulo, huwag mong seryosohin. Si Alex ay aking manugang, ito ay ganap na totoo. Malamig na sinabi ni Liu Chengyin, ngunit sa tingin ko ay magkaaway kayo. Labis na kinabahan si Helena. Mabilis niyang tinalikuran si Gao Junwei na nakahawak sa kanyang braso at tumabi kay Alex Dixon. She smiled dryly and said, "Pinagalitan ko siya dahil masyado akong naiinip. Ito ang mabuting pamilya ko. Hindi ko siya papagalitin." Nagtawanan ang mga tao sa paligid nila. Kanina lang binubugbog at pinapagalitan ng shrew na ito si Alex Dixon at ngayon ay tinawag niya itong good son-in-law. Walang maniniwala sa ganoong kalaking kasinungalingan. Nakaramdam din ng hiya si Helena.
Upang mapaniwalaan ni Propesor Leo ang kanyang mga sinabi, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ngumiti at hinawakan ang braso ni Alex Dixon habang sinasabi niya. Napag-alitan kita kanina lang. Hihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi pa nga ako nakakatapos ng junior high school at hindi ako nakapag-aral. Hindi ka pwedeng makipagtalo sa akin. Mamaya magluluto ako ng 2 masarap na ulam para sa bahay mo at hayaan mong pagsilbihan ka ni Jane ng maayos. Nakaramdam ng goosebump si Alex Dixon sa kanyang likod at tahimik na tumayo sa gilid. Napakabait sa kanya ng kanyang biyenan. Ito ay isang paggamot na hindi pa niya natanggap ng kasal. Pagdating sa pagluluto, araw-araw siyang pinagluluto ng kanyang biyenan. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Helena na parang nag-iinarte. Gayunpaman hindi niya alam ang tungkol dito at habang nakangiti siya, mas nagiging peke siya. Nakikita ito ng mga tao sa paligid kaya natural na nakikita rin ito ni Liu Chengyin. Hindi niya napigil ang iling ang kanyang ulo sa kanyang puso at sinabing, kalimutan mo na ito. Aakyat ako at gagamutan ang sakit. Inihintay ni Helena ang tanong na ito. Agad na lumiwanag ang kanyang mukha at agad siyang ngumiti at pinapasok si Liu Chengyin. Tinuro at tinuro siya ng mga tao sa paligid niya. Walang pakialam si Helena. Pinandilatan niya ang karamihan at dumura sa lupa. Pagkatapos ay pumasok siya sa elevator na mayabang. Anyway, makapal ang balat niya. Hanggat maaabot niya ang kanyang layunin, hindi niya inalintana ang pagkawala ng mukha. Hindi siya magdaranas ng anumang pagkawala. Naiwan si Gao Junwei sa likuran at walang bumati sa kanya. Wala siyang choice kundi kumagat ng bala at sumunod. Sa sandaling ito, biglang umubo si Liu Chengyin at sinabing, masyadong maraming tao sa elevator. Hindi maganda ang hangin. Tumingin si Helena sa elevator at hindi niya magawang habulin si Alex Dixon pababa. Sinabi niya kay Gao Junwei, Junwei, bakit hindi ka umakyat sa hagdan? Tita, ayos lang po ako. Lumabas ng elevator si Gao Jun na parang walang nangyari. Gayunpaman sa sandaling lumingon siya para siyang sinampal. Sobrang pula ng mukha niya. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Galit na galit siya kay Alex Dixon kaya nagalit siya sa galit. Nasa ika-7 palapag ang emergency room. Kailangan pa niyang umakyat. Abangan ang susunod na kabanata.